Kapayapaan po ang sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ayuno. Muli po ay magsama-sama po tayo sa pag-aaral at pagbubulay ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal-Banalan. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa Panginoong Diyos na palaging nagbibigay sa atin ng mga mabubuting pagkakataon upang tayo po ay magsama-sama sa mga pag-aaral ng kanyang mga banal na kalooban. Gayun din naman ay nagpapasalamat kami sa inyong palagi na walang sawang sumusubaybay sa mga halagang talakayan at mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nasusulat sa mga banal na kasulatan. Kaya naman sa pagkakataong ito, muli, tayo po ay mag-aral ng mga salita ng Diyos. Makakasama po natin muli ang kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na Ayuno. At sa inyo po na minamahal namin at ginigiliw na taga-subaybay ng programang ito, kapayapaan po ang sumainyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa mahalagang talakayan na ating pong ihanda para po sa programang ito, kapatid na Benhanan. Ang nakahanda pong paksa po ay may pamagat na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pamagat na ito, kapatid na Benhanan, ay hango po sa mga aral ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pero magkagayon pa man ay maaaring hindi po ito pangkaraniwan sa pakinig ng marami na madinig ang ganitong hanay ng mga salita. Kaya po isang mahalagang pag-aaral na ngayon po ay ating pong may paglilingkod sa ating pong mga taga-subaybay ang tungkol sa mahalagang utos na ito ng Panginoon. Bakit nga po ba kailangan nating ibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili, kapatid na Benhanan? Alam niyo po, mga giliw naming taga-subaybay, ang pag-ibig sa ating kapwa, gaya po ng narinig natin na paksang aralin, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ay isang kautosang mula sa Panginoon. At kung bakit iniuutos ito ng Panginoon, ay narito po ang dahilan at mababasa natin sa unang 1:4-8. Pakibasa po, kapatid na Ayuno. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakaliwanag po ng mga tinura ng mga banal na salita ng Panginoon na binasa po mula sa Biblia. Dito po ay mahahayag ang pagkatao ng isang tao kung mayroon siyang pag-ibig na iniuukol sa kanyang kapwa-tao. Sapagkat dito sinasabi ni Apostol Juan, kung ikaw ay totoong umiibig sa ating Panginoon Diyos, ay dapat mong ibigin ang iyong kapwa, sapagkat ang pag-ibig natin sa kapwa ay naghahayag ng ating pong pagkakilala sa ating Panginoon Diyos, kapatid na Ayuno. Maliwanag ang sabi ng Biblia. Kailangan natin at nararapat nating ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, sapagkat ang hindi umiibig sa kapwa ay hindi po totoong nakakakilala sa ating Panginoon Diyos. Yun po isang bagay na maganda na matutunan po ng ating po mga taga-subaybay sa programang ito, na pagka ipinadama niya ang pag-ibig agape sa kanyang kapwa, ito'y nagpapahayag na nakikilala talaga niya kung sino ang Panginoong Diyos. Kaya po sa amin po mga taga-subaybay ay hinihikayat po namin kayo na gayon nga ang damdamin na dapat na iukol natin sa ating pong kapwa-tao
sa pag-ibig po sa Kanya. Ngayon po naman, kapatid na Benhanan, ano po ang katwiran na dapat na nag-uudyok sa atin upang ibigin natin ang ating kapwa? Pagka po ang katwiran ang pinag-uusapan, may kani-kanyang katwiran ang tao, kapatid na ayuno. Opo. Pero para po magkaisa tayo, kung anong katwiran ba ang dapat nagahari sa ating puso, kung bakit natin kailangang ibigin ang ating kapwa at nararapat siyang ibigin, ito po ay itinuturo ni Apostol Juan sa 1 John 3:16 sa King James Version. Ganito po ang mababasa natin, kapatid na ayuno. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Ayun po ang maliwanag na sagot ng Biblia. Pagka po katwiran ang ating pinag-uusapan, hindi natin maiiwasan na may kani-kanyang katwiran ng tao. At dahil sa ang tao may kani-kanyang katwiran, nagkakaroon ng pagkakaiba sa pamantayan kung paano niya iibigin ang kanyang kapwa. Ngayon ay inihahayag po ng banal na kasulatan pagdating po sa katwirang dapat na nag-uudyok sa atin upang ibigin ang ating kapwa, ay yung pong sinasabi ng talatang binasa. Ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? Paano niya tayo inibig? Inihandog niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tanong, dapat bang gawin yon at iukol ng Diyos sa atin na mga makasalanang tao? Hindi. Pero bakit niya ginawa? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nagtataglay siya ng banal na pag-ibig na ito'y magbubunga ng kapakinabangan ng taong iniibig ng ating Panginoon. Sa madaling sabi, ang katwiran ng Diyos kung bakit niya iniibig o kung bakit niya inihandog ang kanyang buhay para sa atin sapagkat tayo ay kanyang minamahal. Hindi ito katulad ng pag-ibig ng tao. Ang tao umiibig lamang sa nagsisiibig sa kanya. Pero ang Diyos, sa kabila ng tayo po ay makasalanan, sumasalangsang tayo noon sa mga kautusan ng Panginoon. Pero sa kabila nito ay inihandog niya ang kanyang buhay. Kaya sa atin, mga minamahal na kapatid, magkaisa tayo ng katwirang dapat ay nag-uudyok. Bakit ko ba iibigin ang aking kapwa? Gaya ng katwiran ng Panginoon. Kaya dahil dito'y marapat naman na ibigin natin ang ating kapwa, mga minamahal naming taga-subaybay. Kaya po, talaga pong masabi po natin na ang pag-ibig na iniukol sa atin ng Panginoon ay napakabuti at napakagaling para sa atin. Kasi po, hindi naman talaga tayo karapat-dapat, mga minamahal namin mga taga-subaybay, sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sapagkat siya po'y dakila, siya'y maluwalhati at totoong makapangyarihan sa lahat. Tayo po naman ay napakababa at hamak lamang sa kanyang harapan para pag-ukulan ng ganito kataas na uri ng pag-ibig. Kaya kung tayo po ay magtaglay ng ganitong pag-ibig at tayo po naman ang mag-uukol ng pag-ibig sa ating kapwa, katulad ng sa Panginoon, hindi natin dapat na ipagkamali ang pagpapadama ng pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, may nalalaman man o wala, para sa lahat ang pag-ibig agape, gaya ng ipinadama ng Panginoon sa atin. Ngayon po, tungkol po sa bagay na ito, kapatid na Benhanan, paano naman po natin mapatutunayan ang ating pong pag-ibig sa kapwa? Dapat po maliwanag sa ating kalooban ito at nasasagot natin ito ng tama at matuwid ng may buong katapatan. Totoo bang iniibig natin ang ating kapwa? Ano ba Opo. ang mga gawang nagpapatunay na totoong iniibig natin ang ating kapwa? Basahin po natin, kapatid na ayuno, ang unang 1:3-18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Yan po ang dapat po nating ingatan sa ating kalooban, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At dito'y sinisikap ng kapatiran ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ang pag-ibig na taglay po namin sa aming kapatid o sa aming kapwa ay dapat pong patunayan ng ating mga gawa, ng mabubuting gawa. At hindi po sapat ang salita lamang at sabihin natin sa ating kapwa o sa ating kapatid na, kapatid o kapwa ko tao, iniibig kita. Kailangan po ang mga gawa na nagpapatunay
na totoong umiibig tayo sa ating kapwa, kapatid na ayuno. Opo, kaya ang pag-ibig po ay hindi lamang po sa salita, kundi ito po ay pinatutunayan ng kanyang mga mabubuting gawa. Hindi rin para sabihin, hindi natin siya ginagawa ng anumang masama. Dahil sa katotohanan, pangkaraniwan po sa mga kapwa-tao po natin, hindi naman po namin siya ginagawa ng masama o hindi ko naman siya ginagawa ng masama. Iyon ay masabing pag-ibig na. Subalit sa pagkakataong ito, ay sinasabi namin sa inyo na hindi lamang hindi niya ginagawa ng masama, dapat ay sinasadya niya na gawa niya ng kabutihan ang kanyang kapwa. Yun po ay pag-ibig. Ngayon po, sa ganito pong pagsasaad sa atin ng mga banal na kasulatan, ano po ang halimbawa na gawa na nagpapatunay ng ating pong pag-ibig sa kapwa, kapatid na Benhanan? Mahalagang maunawaan po natin yung mga halimbawa ng mga gawa na nagpapatunay ng ating pag-ibig. At ito po ay mababasa natin sa Santiago 2:15 hanggang 16 sa Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na ayuno. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Yan po ang pahayag ng mga talata sa banal na kasulatan. Kailanman, kapatid na minamahal sa inyo na aming mga taga-subaybay, ang halimbawa ng mga gawa na nagpapatunay ng ating pag-ibig ay yung taos sa pusong pagtulong sa ating kapwa, sa abot ng ating makakaya, at kung gagawin natin ito, ay gawin po natin ng buong puso. Gawin natin ito sa udyok ng pag-ibig na nasa uring agape na itinuro po sa atin ng mga nakalipas pang mga pagpapahayag ng programang ito na ang kabanal-banalan. Kaya sana po ay dinadama natin sa ating kalooban. Ano ba ang nag-uudyok sa atin kung tayo po ay tumutulong sa ating kapwa? Gaya po ng inihalimbawa ni Apostol Santiago, kung ang iyong kapwa, kung ang iyong kapatid ay nagugutom, hindi sapat ang mga salita na nagsasabing, ay, magpakabusog ka, huwag kang magpapalipas ng gutom at makasasama sa iyo yan, sa iyong kalusugan. Pero hindi naman natin ibinibigay yung kasagutan, paano maiibsan ang kanyang gutom. Ibig kong sabihin, hindi sapat ang salita. Kung nagugutom ang ating kapatid, ang ating kapwa, bigyan natin siya ng pagkain na makabubusog sa kanya. At sa iba't ibang mukha ng problema na sinusuong ng bawat tao, dapat po mayroon tayong bahagi sa pagbibigay sa kanila ng solusyon bilang tulong natin na bunga po ng ating pag-ibig at katunayan ng ating pagmamahal sa ating pong kapwa, kapatid na ayuno. Opo, at talagang ang ginagawa po nating pagtulong at pagdamay sa pangangailangan ng ating kapwa ay hindi po lingid sa kabatiran ng ating Panginoon, sapagkat katunayang ang kanyang mga salita ay nagsasabi sa atin na anuman ang iyong ginagawa sa maliit na ito ay sa akin ninyo ginagawa. Kaya sumampalataya po tayo na kung ating pong isagawa ang pag-ibig sa ating kapwa, ito ay ginagawa natin sa Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito ay minsan pa ay magtatanong po ng ganito, kapatid na Benhanan. Ano po ang lalong mahalagang pangangailangan ng ating kapwa na marapat nating ipagkaloob na siyang katunayan ng ating pag-ibig sa kanila? Alam niyo po, kapag ka po ang usapin ay tungkol sa kahalagahan ng mga gawa na pwede nating ibigay, ibahagi sa ating kapwa, ay marami pong iba't ibang pagkaunawa sa pagpapahalaga sa bagay na ito. Pero ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito? Tungkol po sa pagpapahalaga ng pangangailangan ng ating kapwa na dapat nating ipagkaloob sa kanya. Ito po sa Ecclesiastes 6:3, kapatid na ayuno, pakibasa po. Kung ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay na maraming taon, na anupat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pampalibing,
Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya. Ayan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang talatang ito ay naghahayag ng pagkakaiba ng pangangailangan ng tao. Ang pagkaing ukol sa katawan ay mahalaga. Pero alinsunod sa Biblia na ating pong napakinggan, higit ang kahalagahan ng pangangailangang dapat nating maibigay sa ating kaluluwa. Sapagkat ano po ang silbi na nabuhay ka nga ng 100 taon sa buhay na ito. Nagkaroon ka ika ng maraming anak, pero hindi mo naman nabusog ang iyong kaluluwa. Mabuti pa ika na hindi ka na lang ipinanganak. Mabuti na lang naagas ka sa bahay bata ng iyong ina. Kaya dito, ang lalong mahalagang pangangailangan ng ating kapwa na marapat nating ibigay sa kanila bilang katunayan ng ating pag-ibig agapi sa kanila, kapatid na ayuno, ay ang pagkaing makabubusog ng kanilang kaluluwa. Sapagkat, sabi ng Biblia, mabuti pang hindi ipinanganak ang isang tao na hindi naman yan nabusog na mabuti ang kanyang kaluluwa. Kapatid na kung gayon po ang siyang matuwid na pagkakilala sa kahalagahan po ng kaluluwa, kapatid na Benhanan, gaano po ba kahalaga ang kaluluwa ng bawat isa sa atin na dapat ay mabusog ng mabuti? Dito po, inaalam natin, ano ba, gaya ng tanong na, ano ba ang katumbas ng isang kaluluwa? Kapag ka po Biblia ang ating sasangguniin, ganito po ang ating mababasa sa Mateo 16:26 sa kanyang King James Version. Pakibasa po, kapatid na ayuno. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ayan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay nagpapahayag ang mga talatang ito na higit sa anumang bagay sa mundong ito ang kahalagahan ng kaluluwa. Ang pinag-uusapan po natin dito, bawat kaluluwa ng bawat tao. Sapagkat, ayon po sa talatang binasa, for what is a man profited? Ano ang pakikinabangin ng tao? Makamit man niya ang buong sanglibutan. Ikaw na ang pinakamarunong, ikaw na ang pinakamayaman, ikaw na ang pinaka sa mundong ito. Pero, mawawala naman, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano ang pakikinabangin ng tao? Yun po ang sinasabi sa atin sa pamamagitan po ng mga pagtuturong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya wag po nating ipagwalang bahala ang kaluluwa natin. Wag po tayong magpadaya sa katwiran na sa pamamagitan ng sabi-sabi na kung nabubuhay sa mundong ito, ay gawin mo na ang gusto mong gawin. Kasi pag namatay ka na, wala na, tapos na ang lahat. Hindi po ganon, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Sapagkat ngayon ay nagtuturo sa atin ang paksang aralin na dapat po nating pahalagahan ang ating kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa ay napakahalaga kaysa anumang bagay dito sa ibabaw ng mundo. At kung bakit, maya-maya ay patuloy po natin itong aalamin, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kaya sa buhay na ito, wag po nating isipin at wag po nating panghawakan ang isang maling katwiran na pagkatapos ng buhay na ito ay tapos na. Hindi po. Dahil pagkatapos po ng ating buhay sa mundong ito, ay magpapasimula po uli ang isang panibagong buhay. At yun ang dapat po nating paghandaan samantalang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Paano natin ito paghahandaan? Pahalagahan natin ang pagkaing nakabubusog ng ating kaluluwa. Mga minamahal naming taga-subaybay. Mahalagang bagay po yung mga bagay na inyo pong tinuran, kapatid na Benhanan. Kasi po, wala talagang kaalam-alam ang maraming tao na napakahalaga pala ng kanyang kaluluwa. Opo. Kaya ang laging binibihisan, pinapakain, at binibigyan pagpapahalaga yung katawan. Opo. Pero yung kanyang kaluluwa, yung pangangailangan nito, hindi na po niya napapansin. Opo. Kaya salamat po sa Panginoong Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkaunawa na makita po natin na ang meron pong lalong mahalaga sa atin ay ang ating pong mga kaluluwa. Bagamat hindi naman natin sinasabi, kapatid na Benhanan, na
hindi mahalaga itong katawan. Siyempre, mahalaga din po yan dahil atin yan. Pero yung pong kaluluwa natin ang lalong dapat na pag-ukulan natin ng malaking pagpapahalaga. Opo. Sino po ba ang lalong nagpakita ng pagpapahalaga sa kaluluwa, kapatid na Benhanan? Ang unang-unang nagpapahalaga sa kaluluwa ng bawat tao, masasabi ko po, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. At ito po ay mababasa natin sa unang Pedro 3:4. Pakibasa po, kapatid na Ayuda. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Yan po ang sagot ng banal na kasulatan. May pagkataong natatago sa ating puso. At ang tinutukoy po nito ay ang ating kaluluwa. Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Yung pagkataong loob na yon na natatago sa ating puso, na siyang kaluluwa ay may lalong malaking halaga sa paningin ng Panginoon Diyos. Kaya ang unang-unang nagpapahalaga sa ating mga kaluluwa, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang kahalagahan nito ay kanyang inihayag nang ibigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. Ang mga sakripisyong gawa ng Panginoon nang siya po ay magkatawang tao ay nauukol po sa ating mga kaluluwa. Kaya sa pagpapahalaga ng Panginoon, inihanda niya ang kanyang sarili sa sakripisyo hanggang sa kamatayan ng lupang katawan na kanyang ginamit upang bigyang diin sa ating mga magkakapatid na higit na pahalagahan ang ating kaluluwa sapagkat siya mismo, ang kataas-taasang Diyos, ay nagpapahalaga sa ating mga kaluluwa. Mga giliw naming taga-subaybay. Kung gayon po, kapatid na Benhanan, ano po ang pagkain na lalong kailangan ng tao upang mabusog na mabuti ang kaluluwa at hindi po mapahamak? Ito po ay itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Mayroong pagkain na uukol lamang sa ating kaluluwa. At kung ano ito ay mababasa natin sa San Mateo 4:4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ang tao sa buhay na ito, kumakain para po masustenahan yung buhay at kalakasan ng kanyang lupang katawan. Subalit, dumarating po ang mga pagkakataon na kahit na gaano kasarap at kasustansya ang pagkain kinakain ng tao, hahantong at hahantong pa rin siya sa tinatawag na kamatayan. Ang pagkain ng kaluluwa ay hindi po gayon, sapagkat alinsunod sa ating pong napakinggang talata, mismong ang Panginoong Kristo Jesus ang nagsabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, mga minamahal naming mga kapatid, kung mayroong pagkain ang ating lupang katawan, dapat pong maunawaan natin, ibigay din natin ang pagkain ng ating kaluluwa. Anong uring pagkain ito? Hindi po ang pagkain na papanis, kundi ito ang mga salita ng Diyos na ngayon po ay inyong napapakinggan sa programang Ang Kabanal-Banalan. Huwag po nating isipin na lumulusog ang ating kaluluwa kapag kumakain tayo ng literal na pagkain na nakapagpapalusog sa ating lupang katawan. Ngayon ay lalo nating nauunawaan na iba ang pagkain ng lupang katawan o itong pisikal na katawang ito kaysa sa pagkain ng ating mga kaluluwa. Dalawang bagay po ito na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Ang ibigay natin ang pangangailangan ng literal na katawang ito ay wala po namang masama doon. Pero ang kalimutan natin ang pangangailangan ng ating mga kaluluwa, tiyak po na hindi ito magdudulot sa atin ng kabutihan, sa halip, ito po ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya kung paano natin binibigyan ng importansya ang pangangailangan ng ating pisikal na katawan, lalo sanang higit ang pagbibigay natin ng pangangailangan ng ating kaluluwa sa makatwid bagay ang pagkain
ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na ayuno. Kung gayon po, kapatid na Benhanan, papaano po mabubusog ng mga salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa? Katulad po ngayon, kapatid na ayuno at mga giliw naming taga-subaybay, sapat na po ba na napapakinggan lang natin ang mga salita ng Diyos at pagkatapos ay nabubusog na natin ang ating mga kaluluwa? Pakinggan niyo po ang nasusulat sa Juan 4:34. Pakibasa po, kapatid na ayuno. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ayan po, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Sa pamamagitan po ng talatang binasa ay makikita po natin na hindi po sapat na napapakinggan lang natin ang mga salita ng Panginoon at pagkatapos ay mabubusog na tayo. Gaya ng tinuran mismo ng ating Panginoon Diyos nung siya po ay magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Ang sabi ng Panginoon, ang kanyang pagkain ay gawin kung ano ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Sa ating kapanahunan, ito po ay aplikable. Mabubusog lamang po natin ang ating kaluluwa kung ang ating mga napapakinggan na mga aral ng Diyos ay ating pong isinasakabuhayan o ginagawa. Hindi kailanman mabubusog ng mga salita ng Diyos ang ating kaluluwa kung ito po ay natatapos sa pakikinig lamang, mga mahal naming taga-subaybay. Hindi po pakikinggan lamang natin ang aral ng ating Panginoon Diyos, kundi pagkatapos natin itong marinig kung ano ang salita at kalooban ng Panginoon, dapat po yon ang ating gagawin. Yon ang ating isa sa kabuhayan. Ito ang pagkain na makapagpapabusog ng ating mga kaluluwa, mga giliw naming taga-subaybay. Hinihikayat po namin kayo na laging makinig, magpatuloy po tayo sa programang ito na ang kabanal-banalan. Hindi po masasayang ang ating panahon. Sa halip, ito po ay ating pakikinabangan. At hilingin po natin sa Panginoon Diyos, tulungan tayong magawa ang kanyang mga aral na atin pong napapakinggan. Ito nawa ay ipagpala sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, muli, inaanyayahan namin kayong makipagkaisa sa pag-usal ng isang panalangin. At ito po ay pangungunahan ng kapatid na ayuno. Aba, Ama naming Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Dinadakila ka namin, Panginoon, at pinupuri namin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Sapagkat muli, Panginoon naming Diyos, ay ipinahayag namin ang iyong banal na kalooban sa maraming mga sumusubaybay sa programang ito. At kami po'y humihiling sa iyo na sana ay buksan mo ang kanilang kalooban, ang kanilang pagkaunawa sa mga salitang kanilang napapakinggan. Sa gayon, Panginoon naming Diyos, maging bahagi din sila ng mga taong sumasampalataya sa iyong mga dalisay na aral sa pamamagitan ng programang ito. Amen. Dalangin din namin, Panginoon naming Diyos, na lalo pang lumawak ang mga dako na maaabot ng mga pagtuturong ito. Sa gayon, marami pang mga kaluluwa ang makabahagi ng iyong mga salita at pagmistulang mga pintuan na kanilang mapapasukan upang sila, Panginoon naming Diyos, ay maging bahagi ng iyong bansang banal na tinatawag sa iyong pangalan. At lubos kaming umaasa, Panginoon naming Diyos, patuloy ka pang kakasangkapan ng marami pang iyong mga lingkod na magsasalita at magpapahayag ng iyong mga katwiran, lalo na po sa aming matandang pangkalahatan, sumakanya nawa ang iyong banal na Espiritu at patuloy na pangunahan ang pagpapahayag ng iyong banal na kalooban sa buong sanglibutan. Tinadalangin namin, Panginoon, na ipagpala mo sa amin ang mga bagay na ito sa inyong pangalang Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7:00 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church.
Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!